One hospital bill at panukalang paggamyenda sa PhilHealth Insurance Charter, ideyain sa Kamara ngayong araw. Ikalawang batch ng mga bagong kongresista sumalang din sa executive course on legislation. Si Bella Les Moras sa sentro ng balita, live. Aljo, kasama sa mga sumalang sa Executive Course on Legislation ngayong araw dito sa Kamara, ang ilang sikat na personalidad. Bukod dyan, ay tuloy-tuloy rin ang paghahain ng mga bagong panukalang batas dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang ikalawang yugto ng Executive Course on Legislation dito sa Kamara para sa mga bagong kongresista sa ilalim ng 20th Congress. Ilan sa mga personalidad na nakilahok dito, sina ML Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo at Tingog Party List Representative Andrew Romualdez, anak ni re-elected Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa nasabing seminar workshop, tinuturuan ang mga bagong kongresista ukol sa sistema at mga patakaran sa Kamara, lalo na sa paggawa ng mga batas. Sa ating panayam, kina De Lima at Jokno, kapwa naman nila kinumpirma na suportado nila si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan para maging House Minority Leader muli ngayong 20th Congress. Mayroon na silang manifesto of support para kay Libanan. We actually signed a statement of support for Congressman Marcelino Nonong Libanan as a minority leader. And then we also discussed some general directions of the minority bloc. Pero pinag-usapan is that definitely as minority bloc, we will be fiscalizer, but we also make it clear that we are not the kind of unreasonable minority. In other words, we're not going to be obstructionists. So kung may magandang palisiya, magandang legislative agenda, or the certain pieces of legislation na i-push ng majority, we can always support. Well, we want to really push for issues that we believe are very important for our people. And we believe that our place in the House is really in the minority. Sir, should the opposition have a unified stand on the impeachment? Well, I believe there already is a unified stand on the impeachment. The opposition has been calling for accountability for a long time. And this is a perfect opportunity to show the people that we are serious about accountability. Kasabay niyan, tuloy-tuloy naman ang paghahain ng mga bagong panukalang batas dito sa Kamara. Sa magkahiwalay na pagkakataon, naghain sina TJP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ng mga panukala ukol sa kalusugan. One hospital bills, ibig sabihin, ang lahat ng mga private and government hospitals, pag may mga pasyenteng pumapasok through MAI program guarantee letters, ay kailangan may libre na rin pati doctor's fee. Kasi ang nangyayari ngayon, ang libre lang natin ay mga hospital bills. Pero dito sa ating one hospital bills, dapat isama na rin ang mga professional fee o doctor's fee. Gusto natin i-amendahan yung PhilHealth Insurance Charter. We want to expand the definition of dependents because according to the PhilHealth Charter, ang dependents nila ay physical and mental disabilities. So we want to expand this to include neurodivergent individuals. Aljo, kanina lamang ay naghain din ng kanilang mga proposal ang Makabayan Bloc at ngayon nga ay inaasahan natin na talagang tuloy-tuloy yung mga magiging paghahain ng mga bagong panukala at resolusyon dito sa Kamara at inaasahang magsisimula naman yung pagtalakay dyan kapag nagbalik sesyon na o nagbukas na yung sesyon ng 20th Congress kasabayan ng araw ng SONA ng Presidente. Aljo? Maraming salamat, Bella Les Moras.